all you can eat. Okay? So, tapos dun sa kabilang side, marami din kainan. So, ngayon, ito na muna yung gagawin natin, guys. Yung pasukin muna natin yung Dollar Tree. Tara! Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, share ko lang sa inyo kung magkano yung salary ko dito sa Canada as a housekeeping. At kung kontento na ba ako dun sa sahod ko, kung masaya na ba ako, nagkano nang re-receive ko. By the way guys, nandito ako ngayon sa park. Again. Kasi ito lang yung pinakamalapit na area ko dito sa employer ko. Walking distance lang kasi to. So, yun nga guys, i-share ko lang sa inyo kung magkano yung salary ko dito sa Canada at kung masaya ba ako, na ganun lang natatanggap ko at kung kontento na ba ako sa sahod ko. Ang salary ko guys dito sa Canada ay 17 Canadian dollars or let's say 700 pesos. Yan po ang per hour ko dito sa Canada. So, dahil po sa contract ko na ang salary ko ay 17 Canadian dollars and mag-work lang po ako per day ng 6 hours. Bale, for 5 days, 30 hours per week lang po ang working hours. 30 hours per week ay full-time working na po yun dito sa Canada. Yan po ang working hours na pwede ka na po makapag-apply ng permanent residence kapag mayroon ka na pong enough experience. 17 card, happy na po ako kasi nga dahil sa sahod ko na ganyan na 17 Canadian dollars ay hindi naman po ako nagbabayad ng bahay, hindi naman po ako bumibili ng pagkain kasi libre naman po ako pagkain sa bahay. So kung ano yung pagkain nila ay pagkain ko na rin po. Kung ano po yung nasa loob ng ref nila, sa loob ng pantry, kung ano yung ready food, ay pwede ko pong kainin. So, wala pong problema sa pagkain ko sa employer. Kasi lahat ng pwede kong kainin ay nandyan lang po. Yan ang kagandahan guys, kapag nakastay in ka sa employer. Kasi makakatipid ka. Makakatipid ka sa bahay, makakatipid ka sa pagkain. Ang gastos ko lang tuwing bago off ako, like sakay ako ng bus, bibili ako ng ticket ko, and then kakain sa mall. Kung minsan magkakape lang ako, magme-merienda, o kaya mag-lunch. Kasi minsan ay may pagkain naman ako para makatipid, di ba? So yan kagandahan guys, kasi nga kapag naka-staying ka, talagang libre ang pagkain. Mag-asawa ka sa pagkain, di tulad sa mga sumasahod, let's say sumasahod ng 20 Canadian dollars, sumasahod ng 25 Canadian dollars, pero nagbabayad naman sila ng bahay nila. Let's say yung room nila 1,200 Canadian dollars. So malaki na rin yun. Yun lang kagandahan nila kung may pang andito po yung mga asawa nila, partner nila. Ako kasi guys, wala pa akong kasama dito sa Canada. Kaya kontento na ako sa salary ko na ganyan, 17. Kasi nga wala pa po akong binabayarang bahay. Siguro kapag dumating na rin po yung family ko dito at meron na rin akong chance na makapag-work sa iba, siyempre, mas maganda, madagdagan yung income ko. Pero sa ngayon, ay happy na ako. Nakareceive ako ng 17 Canadian dollars. Total din ay nakakakuha na rin po ako ng almost 100,000 na salary for mine. Pero may mga tax kasi yung guys eh. So, may mga tax akong binabayaran. Meron akong tax income, meron akong CPP, mayroon akong employment insurance. Dito kasi sa Canada, kapag nawalan ka ng work, pwede mong i-apply yung employment insurance. Matutulungan ka ng government dito kapag kunwari na terminate ka, without warning. O kaya, bigla kang na-lay off. Ayan, pwede kang mag-apply doon sa employment insurance. Meron kang makukuha doon habang wala kang trabaho. Yun ang kagandahan dito sa Canada kapag bigla kang na-terminate. So, yun nga, 17 Canadian dollars per week. Meron akong 510 Canadian dollars or more than 20,000 per week. O, biruin nyo guys, 5 days lang yan ha. Kikita ako ng 20,000 pesos. Eh, samantala kung nasa atin tayo, hindi natin kikitain yan ng 20,000 pesos sa 5 araw lang. Diba? Tapos libre pa ako pagkain. Kung sa guys, napakaswerte ko na rin sa employer ko kasi nga libre ako sa pagkain. Yung iba guys na mga kasama ko ay hindi po sila libre sa pagkain. Minsan, yung iba naman ay limited din yung pagkain. Kung ano lang yung ibigay ng employer, yun lang kakainin niya. Kaya nag-stock siya, namimili siya ng pagkain niya sa labas. So, di ba, talagang napakaswerte ko din sa mga employer ko kasi nga maluwag sila sa pagkain, libre ako bahay, tapos mababait naman sila. Kasi yung ibang mga kasama ko, nakakarana sila ng mga sigaw ng employer, pinapagalitan sila, yung ganon. Ako naman, guys, mula nung dumating ako diyan sa kanila, never akong pinagalitan or never akong sigawan, yung ganito, yung ganon, wala. Hindi yan. Mas naranasan ko pa ngayon, guys, sa
Hong Kong. Para sa akin ay swerte ko na meron akong 17 Canadian dollars per hour. Meron akong salary na almost 100,000 sa isang buwan. Ano na po yan, malaking blessing na po yan sa akin. Kapag andito na yung family ko, mas maganda kasi nga may makakatulong na rin sa akin at pagdating ng time na yan ay pwede na rin po ako mag-work sa ibang employer at magkaroon na rin po ako ng part-time. So ngayon, ito na muna sa akin, 17, satisfied and contented na po ako. Yung importante yung employer ko ay hindi naman po salbahe, hindi na po naninigaw, hindi naman nananakit. Yun ang kagandahan guys. Napakaswerte ko dito sa employer ko na unang employer ko dito sa Canada. At the same time, nag-ano pa rin ako, nag-adjust ako dito sa Canada. Kasi yung iba guys nakakaranas ng mga homesick. Lalo na kung nagka-depress sila, nagkakaroon ng mental problem kasi nga minsan yung employer nila ay talagang iba yung trato sa kanila. Okay, sa akin naman ay okay naman, thankful and blessed naman ako kasi okay sila sa akin. Tinuturing nila akong family. Ganun naman sila, family talaga yung turing nila sa mga nani nila sa bahay. Hindi naman nila tinuturing na iba. So yun lang guys, na-share ko lang sa inyo. Salary ko dito sa Canada, na enough na yun sa akin for now. At libre ako ng pagkain, libre bahay, at okay yung mga employer ko. Advice ko lang sa inyo, kahit mababa po yung posisyon, basta ang importante ay makarating po kayo dito sa Canada. Kasi pag nandito po kayo sa Canada, ay pwede po kayo makahanap ng employer, kung ano na po yung match sa mga experience nyo. Kasi kung skill kayo, ay mas malaki po yung sweldo nyo. So ngayon guys, kapag naging caregiver na rin po ako, mag-change na rin yung contract ko, work permit ko, ay mag-change na rin po yung salary ko for caregiver na. I-share ko sa inyo sa next video ko kung magkano yung salary ko as caregiver dito sa Canada at kung ano yung mga benefits at kung ano yung mga libre ulit sa akin kapag caregiver job na po ako. 15 to 17 kasi ibang province po ay 15 po ang start ng salary nila. So yun lang guys. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please, click naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So yun lang guys. See you here po. Thank you for watching. Bye. God bless us all.